Magandang umaga po sa inyong lahat, sa lahat po ng mga manonood at magandang hapon dyan sa atin sa Pilipinas. Ngayong araw na to, araw po ng Sabado at meron kaming malaking trabaho. Itong planta po namin ay i-breakdown namin ng isang linggo at marami ring mga subcontractor na magtatrabaho. So medyo mapapalaban kami ng gusto dito at dahil marami rin kaming gagawin. So ayun po at kita-kits tayo maya-maya. So ito po yung tatanggalin namin, yung main drum. Yan kung nakikita nyo. Ayan. Ayan, naka-ready na naming buhatin pero isi-secure muna yung mga belt. Kasi pag hindi po natin isi-secure to ay ayan, nilagyan namin ng clamp at sa ilalim din. Ayan. Kasi kung hindi po natin nilagyan ng clamp yan ay tatakbo po yan. So ayun. So ito na po yung roller drum ng conveyor at natanggal na po namin. Ginamitan namin ng extension na kahoy para mahugot. Meron akong isi-share sa inyo dun sa mga nagtatrabaho sa mechanical fitter at magtatanggal kayo ng tulad nitong roller na to. Mga ganitong type na roller ay madali lang pong tanggalin. Hindi nyo po alam, talagang mahihirapan kayo. So ganito lang po ang tiktik nyan. Itong nut nito ay luluagan nyo. Huwag nyo pong tatanggalin. Pero bago nyo luagan, natural, sasabitan nyo dito para iangat. Tapos luluagan po nyo. Pag naluagan nyo, huwag po nyo tatanggalin yung nut. Pag naluagan nyo ngayon, papaluin nyo papasok. Pag pinalo nyo yung papasok at umatras siya dito, sasama po lahat yan. At pag umatras na siya, paluin na po nyo dahan-dahan ng martilyo palabas. At yan po ay matatanggal na. Pero kapag tinanggal po nyo yung nut ng tuluyan at papaluin nyo, ay aabutin po kayo ng siyam-siyam o mga kahit isang araw, hindi nyo matatanggal yan kung tatanggalin po nyo yung nut. Kasi po, ito yung loob ng nut ay cone at biak po yan. Like, nakaganon, parang spring. Na once na hinigpitan nyo, yung pinaka-nut nya, wait, papakita ko sa inyo. So, bali ito po yan. Ganyan po ang style. Bali, yung magkabilang dulo, malaki at yung kabila, maliit. So, habang hinihigpitan nyo yung nut na malaking ito, ay kinocompress niya yung itong pinaka, ano bang tawag dito? Holder niya. Pag hinigpitan nyo, hihigpit din siya. So, bali po, pag inilabas nyo, sabay po ito kasama itong holder o bushing. Sabay po nyo hahatakin palabas yan, tulungan nyo ng martilyo. Hindi po nyo matatanggal yan kung bearing lang ang tatanggalin nyo at maiiwan yung holder. Sabay po yan. Hindi po yan lalabas kapag pinilit nyo. Kasi ang labas ng bearing ay sa likod ng bushing. Yun po yan. Ang pangalan nga po pala ng bearing na to ay Plummer Black Bearing. Yan po ang pangalan talaga ng klase ng bearing na to. Plummer Black. Ganun lang man po. So yan po. At naikabit na namin at dahan-dahan na namin tatapusin. So ito yung roller na tinanggal namin at papalitan na rin namin ng bagong bearing. Ayan po. Tatlo po yan, yung isang malaki. Roller na to, napakalaki po nito. Isang maliit. So medyo madugo-dugo po itong trabaho na to. Ayan, nakabit na namin. May kasama akong isang taga Moldova. Ayan, nalagyan na rin namin ng grasa. Ito. So, pa-i-startin po namin kasi yung belt, hindi pa siya pantay. Ito, nakikita nyo. Dito po yung belt. Saka naman siya i-adjust.
Kakatapos lang namin dun sa kabilang conveyor at dito naman kami magtatanggal. Pakita ko sa inyo. So actually natanggal na namin. Ito yung maliit na roller. So minano-mano namin. Ayan. Ito po yung luma. Ayan. At ito yung bago. So kaya namang buhatin. Kaya madali lang namin na salpak. Ang problema naman ay yung bearing medyo iba. So Monday namin sisimulan ulit. Ayan. Yan. So ito yung drum na pinakamalaki na ginamitan namin ng crane para buhatin. Ayan, naikabit na po at natapos din. Utay-utay. Bale, ito pong gearbox na ito, nahirapan kami magtanggal dun sa luma at kaya pinutol namin, saka namin dinala sa workshop para i-press. Nakakabit na po yung aming drum na nahirapan kami magtanggal dito. Sobrang tigas po at may tama na yung shaft. Natapos din po kami sa ginagawa namin at testingin na po namin yung conveyor. So bago testingin, tatanggalin muna namin yung safety namin, itong dalawang lock na ginawa namin. Tag-isa kami nung kasamahan ko. Ayan. Bali po, ito'y napaka-importante para sa ating mga technician na bago magtrabaho at lalo na sa mga delikado, kailangan po natin na lagyan ng safety lock ang mga isolator ng mga conveyor kung saan tayo magtatrabaho. Ayan. Ayan. Tapos i-press natin. Ayun. Sa ilalim po may nagtatrabaho din. Ayan. So napaka-importante po sa isang kumpanya ang safety first. Ayan po. Tatanggal po kami ng gear oil sa gearbox ng mixer. Dahil po mataas yung tatrabahuhin, ginamitan po namin ng cherry picker para makapagtanggal kami ng langis. Ayan po, tinitesting na namin at nakita namin na tagilid yung graba, hindi siya pantay kapag lumalabas. So in-adjust po namin para maging pantay yung graba. Kasi pag hindi po pantay ay ganun nga ang mangyayari. So ayan, kung makikita nyo, umaandar na at nagpalod kami ng 20 meters na graba. So ayan, kung nakikita nyo, okay na. Bali pantay na po siyang lumabas dun sa conveyor. Bale, dito sa hopper po na to, nilalagay yung graba o white, yung dust cement para sa mixer. Natapos din kami sa araw na to at kami ay pupunta na uli sa ibang plant at para mag-check up. Bali po, gaya nga ng sinabi ko, naka-breakdown itong ibang branch namin na batching plant ng 1 linggo at kami po ay awa ng Diyos ay natapos na lahat. So sa Lunes ay mag-ooperation na itong batching plant na to. Alam niyo po, isi-share ko lang pag maintenance po tayo ng planta, masarap na delikado. Masarap dahil hindi naman laging nasisira, pero kapag may nasira po na parte sa planta,
ay delikado po. Lalo na example na lang kung dun sa recycling or dyan sa conveyor na yan sa taas, pwede po tayong mahulog or maipit dun sa mga bagay na gumagalaw. At pag sa recycling naman kayo pumunta, bali parang may tubig na parang swimming pool na may merong mga blades sa ilalim na umiikot. Kahit isipin natin na siyempre safety first at i-off natin yung mga isolator switch, pero siyempre andun pa rin yung takot mo mamaya kasi baka tumakbo o gumana at maaksidente tayo. Yun po ang ibig ko sabihin na masarap pero delikado kasi nga lahat po ng mga nasisira dito sa planta, karamihan ay sa loob ng mixer, yung naghahalo at yun po ay umiikot sa loob. So nakakatakot po, di ba? Kasi ang aksidente hindi natin masabi kung kailan dumadating di ba? So ayun, doblang ingat na nga lang. Ayun, siyempre kinakailangan safety first at nandun pa rin yung takot, di ba? Bale po, yung trabaho ko, pag walang gaanong trabaho sa workshop, dito naman ako tinadala o dito naman kami pumupunta sa planta. Dalawa kami nung taga Moldova. So una sa lahat, salamat kay Lord dahil nakatapos na kami at natapos namin ng walang problema. At yun, babalik na nga uli kami doon sa ibang site para mag-check up ng ibang problema. Ayan po, kung makikita nyo yung area, pakita ko lang sa inyo. Nakakatawa naman dito sa area na to dahil katabi namin ay bundok. Ayan. So ayan po, maraming salamat sa walang sawa niyong pagsubaybay. At sana po ay lagi kayong andyan sa mga video ng i-upload ko. Hanggang sa muli po, mag-iingat po kayo.